This is a reaction video with excerpts from the recent interview made by Mr. Christian Esguerra in his Facts First channel with Mr. Arturo Las Cañas. You may watch the full interview, the link is in the description. Gentle reminder to please don't skip ads. Please subscribe, follow, like and place your thoughts in the comment section. Based on your knowledge and estimate, how many are buried in the Lord Court mass grave that you mentioned? Yes po. Sa Laod Quarry, ang personal estimate ko is more or less siguro mga 3,000 ang nakalibing dyan. Grabe, 3,000? Mga 3,000, more or less 3,000. Dun sa dalawa pa po, Kaya ayaw ni Mayor Duterte talaga magpa-investigar. Dahil pag may mga mahukay pa ng mga naiwan ng mga buto, sa pagkakaalam ko na meron pa, talagang hindi ko malaman kung anong klaseng takot ang madarama ni Mayor Rodrigo Duterte. Gaano po ba kayo kalapit sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, nag-umpisa ako as driver bodyguard niya. Kasama ko si SPO Sunny Benventura. And then, na-experience ko yung kanyang pagkagalante na katauhan. Lalo pa pag sinusunod mo ang kanyang gusto. At hindi lang yan. Pati pag-deliver ng mga babae na gusto ni Mayor Duterte is isa ako sa pinagkatiwalaan ni Mayor Duterte and SPO Sunny Benventura. Mga deliver namin ng mga babae. Itong mga task na mga ito is dinagdagan niya ng 10,000 ang allowance ko. Every delivery ng 2-3 babae, siguro sabihin natin mga 2-3 araw sa isang linggo, pabalik-balik yan. Magkaiba-ibang ship house ang kanyang territory dito sa Davao City. Kaya nagtiwala siya ng gusto sa akin. Ano pa po ang inyong ibang maidadagdag ukol dito? Yung mga isang example doon, yung entire Patasaha family. Pinakidnap ito ni Mayor Rodrigo Duterte sa grupo namin doon sa General Santos City. May personal knowledge po ba kayo dito sa mga sinasabi nyo? Yes. From the very beginning, pag-abduct sa kanila, pagbaril kay Mrs. Patasaha sa ulo ni SPO Bin Laod, at saka yung mag-abang, yung kanyang husband, yung kanyang tatay, yung kanyang 2 katulong, nakita ako mismo. Isa ako mismo sa nagdala sa kanilang common grave sa loob ng Laod Quarry. Splat Communications. For information that sticks. Hello everyone, welcome to Splat Communications. Your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo. Yung ganito, Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? ano pangalan nyo ulit? Rastaman, yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt, wiggle, wiggle, wiggle.
May nabanggit po kayong 3 mass graves di umano na pinaglagkan ng mga biktima sa war on drugs in dating Pangulong Duterte. Saan-saan po ito at ilan ang estimate nyo pong nailibing dito? Yes po. Sa Laod Quarry, ang personal estimate ko is more or less siguro mga 3,000 ang nakalibing dyan. Grabe, 3,000? Mga 3,000, more or less 3,000. Dun sa dalawa pa po, Kaya ayaw ni Mayor Duterte talaga magpa-investigar. Dahil pag may mga mahukay pa ng mga naiwan ng mga buto, sa pagkakaalam ko na meron pa, talagang hindi ko malaman kung anong klaseng takot ang madarama ni Mayor Rodrigo Duterte. Sa Mandog mass grave, siguro more or less mga 100. Isa sa mga prime personality na nakalibing dyan na hanggang ngayon hindi pa ito nahukay ay ang dating commander ng New People's Army Spyro Unit ng Davao City na si Commander Pipot. Pinapapatay ito ni Mayor Rodrigo Duterte dahil threat daw si Commander Pipot sa kanyang katauhan. Kami ang nag-abduct ng Commander Pipot with 3 reserve army personnel ng intelligence service ng Philippine Army na nagadestino dito sa Camp Panakan, Davao City. Sa Mandog, mga more or less 100, at pinaka-prominent na nalibing dyan ay si Commander Pipot ng New People's Army Spyro Unit ng Davao City. At sa MAA naman, itong MAA at Laod, separate ito. Ang Laod is part din ng barangay MAA, pero separate itong Laod Quarry Mass Grave. Itong barangay MAA is pagmamayari ito ng isang pulis. Ang apelyido ng pulis na ito, ang pangalan ay si June Canyete. SPO4 June Canyete. Ang kapatid niya ay isang barangay official ng MAA. Ang nakalibing dito ay siguro mayroong mga more or less 50. At isa sa mga prominente dito na nilibing namin sa lugar na ito ay si Commander Kamamara ng MNLF Davao City. Kaibigan ito masyado ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi ko alam kung bakit niya ito pina-abduct sa amin. Yan po. Okay. Gaano po ba kayo kalapit sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, nag-umpisa ako as driver bodyguard niya. Kasama ko si SPO4 Sunny Benaventura. And then, na-experience ko yung kanyang pagkagalante na katauhan. Lalo pa pag sinusunod mo ang kanyang gusto. So, nung na-create ni Mayor Duterte, itong Davao Beach Squad, led by then Police Captain Ernesto Magasait, at kami ang unang membro nito. Number 1, si Police Major Ernesto Magasait. Number 2, si dating Police SPO4 Fulgencio Pabo, SPO4 Bienvenido Raul, SPO4 Desiderio Coronel, SPO3 Jeremias Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidupon, myself, and PO1 or Patrolman John Larisma. Dito kami lalong na-spoil nung nasiparit kami sa sekreto kami siniparit sa mga utos ni Mayor Duterte, maggrupo ng Mayor's Unit or Anti-Crime Task Force.
Marami kaming pera araw-araw. Kaya araw-araw din ang patay. Ako mismo at si SPO for Sunny Benaventura ang nag-deliver ng bribe money to disguise as allowance sa mga police station commanders na merong mga DDS sa kanilang mga istasyon. Nagbibigay ng pera na utos ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. At hindi lang yan. Pati pag-deliver ng mga babae na gusto ni Mayor Duterte is isa ako sa pinagkatiwalaan ni Mayor Duterte and SPO for Sunny Benaventura. Mga deliver namin ng mga babae. In fact, na meron pang hindi ko alam kung GRO ba yun o what, napatay ni Mayor Rodrigo Duterte. Accidental ito. Si Bongo ang may alam. Tinawagan ako ni SPO for Sunny Benaventura na puntahan ko si Bongo sa isang safe house sa Barangay Obrero. Ito six safe house ito ni Mayor Rodrigo Duterte. And then pinakuha sa akin ni Bongo yung patay na batang babae. So, sabi niya, accident yan nangyari. Si Mayor Duterte hindi ako na nabutan. Itong mga task na mga ito is dinagdagan niya ng 10,000 ang allowance ko. Every delivery ng 2-3 babae, siguro sabihin natin mga 2-3 araw sa isang linggo, pabalik-balik yan. Magkaiba-ibang safe house ang kanyang territory dito sa Davao City. Kaya nagtiwala siya ng gusto sa akin. Pati mga pinapapatay ng mga political opponents niya, tulad ni Yun Pala. Dati komentito sa radyo ng Davao City. Yung mga isang example daw, yung entire Patasaha family. Pinakidnap ito ni Mayor Rodrigo Duterte sa grupo namin doon sa General Santos City. Dahil may authority rin siya, being the Regional Peace and Order Council Chairman. Sakop din niya ang Jinsan at mga neighboring provinces from within or beyond Region 11. Kaya ang daming patay kung malaman lang ng taong bayan. Ang daming pulis na sumasali dito dahil every patay is 20 to 25,000 yun. Yung entire Patasaha family talaga pinaubos niya. Isa yun. At maituro ko ang kanyang libingan sa Laod Pare. At sino ang pumatay kay Mrs. Patasaha sa kanyang anak na siya ay isang 7 months buntis, binaril siya sa ulo na SPO for Bin Laod sa harap ko. Ang kanyang husband, binaril sa likod ko sa isang safe house. Nung sinabi ni Ping Lacson na hindi ako pwedeng mag-witness kasi hindi ko na nakita. Nakita ko sa likod, personal knowledge, kami nag-abdak. After sa putukan, hinila na yung mga patay ni Bin Laod at yung kanyang mga force multiplier. So, paano niya masabi nga wala ako ebidensya? Kung bakit hindi kayo magpa-imbestiga? Katulad mo, hinarap ko dito sa ICC, kahit anong magharap tayo. Kung sinong sabi sa atin ng katotohanan. Pinakinabang ka yan eh. So yan ang totoong challenge ko kay Senator Ping Lacson, Christian. Napatunayan niya na nagsinungaling ako. At hindi katotohanan kasi insider witness ako. Sino ang paniwalaan? Siya o ako? Yes. From the very beginning, pag-abdak sa kanila, pagpusil kayo, pagbaril kayo Mrs. Patasaha sa ulo ni SPO for Bin Laod. At saka yung mag-abang, yung kanyang husband, yung kanyang tatay, yung kanyang 2 katulong, nakita ako mismo. Isa ako mismo sa nagdala sa kanilang common grave sa loob ng Laod Pare. Paano sabihin niya wala akong personal knowledge?
Sa palagay niyo po, sino-sino ang mga dapat makasuhan ng International Criminal Court ukol dito sa inyong mga binanggit? Number one, si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Siyempre, si Bato de la Rosa, ang isa sa mga ang author ng Tokhang. Ang tawag ko nga sa kanya is the father of Tokhang in Davao City. At si Sara naman ay ang nanay ng Tokhang. Ang pahayag po ng ating Vice Presidente ay idinawit lang siya dito sa usapin na ito ng mga taong may politikal na ambisyon at naninira sa kanya. Ano po ang nalalaman niyo dito? Ang sagot ko dito, dapat malaman ni Mayor Inday Sara na February 2020, sinama ko na ang pangalan niya sa International Criminal Court sa sinabit kong handwritten supplemental communication. Sa katotohanan lang, hindi pa siya vice president at that time. So, hindi lang niya alam. Ngayon, nalaman niyo na, is harapin niyo naman kung mayroon na kayong natanggap na subpoena or what, at magharap-harap tayo para malaman kung sino ang sabi sa atin ng katotohanan. At saka dinawit lang kita dahil politik. Hindi naman ako politiko. Well, I hope nag-iba ang hangin ng Pilipinas, pero pagka-korte sa Pilipinas, walang mangyayari diyan. Katulad din sa ginawa ni Mayor Duterte sa Davao City, bakit may nag-imbestiga ba sa kanyang bogus na drug war, sa mga pinagpapatay niya ng mga tao? Walang mag-imbestiga dahil wala, umiikot ng narkomani ni Duterte, triad eh. So, lalo pa ngayon, yung naging presidente siya ng Pilipinas. So, sabihin man natin na ibang presidente, pero sa pagkakilala ko sa kanya personally for more than 20 years, nandiyan pa rin ang influensya niya. Walang hostisya sa Pilipinas except in ICC. Base po sa sinasabi niyo na matagal niyo ng pagkakakilala sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nag-iingay. Ano po ang masasabi niyo ukol dito? Well, sa pagkakilala ko kay Mayor Rodrigo Duterte is matakutin. Matakutin siya at saka walang alam sa batas ito. Hilig lang siyang magpapatay, magbayad, kanyang mga sinunggalingan, gamit ang kanyang mga bayad na mga media sa Davao City. Pasensya na po ha. So, matakutin siya sa ngayon is ginagawa niya ito dahil meron siyang, pagbasa ko dito, meron niyang ibang behind the scene mga plano. Grabe po at pawang matitindi ang mga binitawan na pahayag, akusasyon at revelasyon nitong si Mr. Las Cañas ukol sa kanyang mga nalalaman di umano na mga pang-aabuso sa kapangyarihan, hindi pagsunod sa batas at marami pang iba karumal-dumal na di umano ay mga utos at gawain. Dito na po nagtatapos ang part 2 ng seryeng ito. Sa susunod na po namin ilalagay ang inyong inaantabayanan nating komentaryo. Maraming salamat po. Please don't forget to survive, like and let us know your thoughts in the comment section. Please share this video as well so you can help in spreading relevant and truthful information. Thank you. In behalf of Emerald Partner Musa, Rina out. Stay safe. Bye.